Kung pasibag ka maglakad, kaya mo lakarin. Sasakay tayo ng train ngayon. First modal of the day. It's my plot twist. Late yung shift ng mga whales saka ng dolphins. Natutuwa kami mag-ikot-ikot dito guys. Mag-whale watching tayo. Sobrang enjoy. Last minute gastos. What's up, travelers? We're your favorite travel guides. I'm Eka. And I'm Tony. And today we are here in Auckland, New Zealand. Tara! Sabay-sabay tayong gumala! Let's go! Thank you. And we have our coffee. Tony got the mochaccino. I got the flat white. We're just waiting for our pies. Thank you. Thank you. We got steak and cheese pie. Tony got pumpkin and spinach. Pumpkin and spinach. We paid $23 for the pies and the coffee. Ang ganda tingnan. Tapos ang ganda ng view namin. We have a view of the marina. Try it. Uy, parang ang sarap. Ang sarap. Okay. I'll eat lang. Medyo piten. We got almond croissant and banana walnut loaf. Yung dalawa is $13. Not bad dito. Mura yung mga ano nila. Good morning from Auckland, New Zealand! Yeah, so today, ang activity namin is whale watching. Yes. So hopefully makakita kami ng whales. Yes. Whale and dolphin. Whale and dolphins. Sana talaga may makita kami. Tapos ano na ha, late na. Yung ano namin, call time namin is 10:30 AM. And bakit late na daw? Late yung shift ng mga whales saka ng dolphins. So, sobrang chill at saka laid back dito sa New Zealand. Pati yung mga whales and dolphins. Pati yung mental health nila, pinapangalagaan. So, late din sila. Pero, yun. Kaka-breakfast lang namin. We had breakfast here sa isang cafe sa tapat lang nung kung saan yung meet up for the whale watching na boat. And sobrang sarap ng pies nila. Kasi I ordered spinach and pumpkin pie, and Chub Eka ordered the steak and cheese pie. So, walang tapon. Ang sarap. Pati yung pastries nila. Yes. So, medyo puting kami kasi ang gusto ko talaga kanin. So, yan, tapsilog, mga longsilog, ganon. Tapos, order pa kami ng almond croissant and banana walnut loaf. Ubos. Pero may Filipino restaurant dito. Nakikita namin siya. Well, nakita ko siya sa Uber Eats. Jeepney. Ang So, cool. yun. Hopefully, madalaw din namin. But, yun. Uwi na naman kami ng ilang araw. I mean, 10 days kami dito, to be exact. Pero, syempre, 10 days Pilipinas. So, makakain naman namin yung mga Filipino food ulit. So, let's go sa ating tour today. Tara! Sabay-sabay tayong gumala! Let's go! Tara na! So, nasan tayo? Andito tayo ngayon sa Viaduct Harbor. Kasi, Magwe-whale watching tayo. nasan ang whale? Andun sa dagat. Ay, hindi. Ayun. Hoy! And, mga chabibi, sa likod namin yung New Zealand Maritime Museum. So, wala yan sa itinerary namin, pero wala naman kami gagawin mamaya. So, baka mag-visit kami dyan. And we will book it through Klook. And if you want to get a discount, you can use our promo code Chub Explorers Klook.
para makatipid kayo. Lahat ng link nasa baba. And even the whale and dolphin safari, we booked through Klook. And if you want to get discount, Ulit-ulit. ulit-ulit. So, nasa baba lahat ng links ng Klook bookings namin if you also want to get those. And so far mga chabibis, masarap yung pagkain dito. Pero ano, ang New Zealand and Australia talaga, ang food nila is fish and chips. So wala silang like caldereta, adobo na, 'di ba? Pag punta ka ng Pilipinas, yun yung mga hanapin mo. So dito fish and chips lang. So we got this one. This is from Klook. And dito yung top niya. I think this is the boat. So they ask you to be here 30 minutes before the cruise. And they give you a boarding pass after checking in. So nantay lang namin matapos lahat. Your crew are all incredibly excited. We hope you're excited too. My name is Laurie. You also would have met Brittany while checking in. We'll be your marine scientist and crew for today. So, nasa boat na kami. Sulahan naman yung boat. Tapos, 67 na tao kami. Dito kasama lahat ng crew. Excited kami. Sana talaga may makita kami na dolphin tsaka ng whale. Kasi hindi sila tumitigil sa isang place. Palipat-lipat talaga sila. Tapos, may chance din na wala kayong makita. Pero nasa disclaimer naman siya when you book this. Pero positive, may makikita kami. Where our whale just kind of isn't bothered that we're here. It's a bit shy. So it turns into a game of building trust. Now we have already got pretty close, which is incredibly special and lucky. Ayan, mga chabibis. May nakita na kami mga dolphin at saka mga whale. Pero ang hirap lang i-capture. Seen some already. Sobrang grabe itong experience nito. Ayan o. Tantawa siya eh. Paglaro sila eh. Sobrang enjoy! Yeah! Dami naming nakita na whales and dolphins. Pero kulang ang video. Yung whales kasi minsan malayo sila eh. So, sabi nung crew, about 6 whales yung nakita namin. Different kinds of whales. Sobrang saya talaga nito. Pero yung dolphins, nung una nakaka-excite. Pero nung medyo tumagal, ang dami nila, paikot-ikot lang sila sa boat. So, hindi na namin sila napapansin. Mas hinaantay namin yung whales. So we had so much fun. Try nyo rin to pag nandito kayo. Yes, and medyo nakakahilo lang siya kasi sobrang alo. Oo. As in, may time na nasusuka na ako. Pero laban kasi ang layo nito sa Pilipinas. This was really an awesome experience, no? So you can book this through Klook. And if you want to get a discount, you can use our promo code Shop Explorers Klook. Ding! Saan tayo papunta ngayon? So, punta tayo sa fish market. Dapat mag-Uber kami. Pero nalaman namin na malapit lang pala dito sa harbor, sa Viaduct. So, lakarin na lang namin. Yes. So, tara na!
So we're here at Auckland Fish Market. We got hot pot mussels. Hot pot with mussels. coconut curry sauce. And garlic butter shrimp. Comes with bread. We got sashimi. Right here. Ito lahat tig 15. Ito 14.99 to be exact. Pero 15 din yan. So tig 15 sila. And then from this restaurant, we got spring roll, rice, and drinks. So, here's all of our food. Mussels with coconut curry, garlic butter shrimp, salmon sashimi, and spring roll. Tapos nag-order din kaming Coke and ginger ale. Yan na, kain lang kami. Done na with late lunch. Masarap yung food dito sa Auckland Fish Market. Yes. Pero ang dami kasing close. Nakalagay naman sa Google, 8 a.m. to 8 p.m. or 6 p.m. sila open. Pero baka kasi patay na oras. So, dahil mga around 3 p.m. lang kami doon nakarating. So, di namin alam kung paggabi na for dinner, mas nag-open yung iba or hindi. Pero marami pa ring options. Yung mga nagsasara na itong isa sa pinakamalaking stall dito ng seafood, nagsasara na sila. So, anong oras na ba? 4. So, 4 p.m. ngayon nagsasara na sila. Pero may mga bukas pa din. Yun. So, di talaga namin sure. Pero tinignan lang namin siya sa Google. Nakalagay na pag Friday to Sunday, 8 a.m. to 8 p.m. siya. Good morning from Auckland, New Zealand! So today, explore namin yung neighborhood malapit sa hotel na nastayan namin. Yes, it's a chill day today. Pagkatapos ng mga araw ng mga excursion namin. Yung mga hilo-hilo factor. Sa malalayong mga lugar dito sa Auckland. So now dito lang tayo within the area. Let's see what we can do here and last minute pa sa lubong shopping. Yes, chill and enjoy Auckland CBD. Tara, sabay-sabay tayong gumala. Let's go! Tara na! So, malapit sa hotel namin, few blocks lang, is Queen's Court. Pero hindi to kagaya ng Queen's Court natin. Food court to. Ang daming food oh. Iwasan nyo lang to. Sabi na. Ayan. Hindi ko na sabihan bakit. Alam nyo na yan. Joke lang. Ayan. So, madami silang mga kainan dito. Pwede kayong, kung dun kayo sa hotel namin or near our hotel on Queen Street, Sobrang dami. pwede kayo pumunta dyan. And then, konting kembot. Nandyan na yung tower. Actually guys, dapat nilakad namin siya nung day 1. Kaya lang, syempre, hindi namin alam. Oo. Although may Google naman. Pero syempre, nakakapaka pa kasi first day mo pa Oo. Ang ganda dito sa may baba ng hotel namin. I mean, street pala. Ayan, dami pang kainan dito guys. May chat time. May churros. Indian food. Kebab. Korean chicken. Ang dami. Ang dami. Hey, I'm Yogos. And we're just discovering this now because Ngayon lang tayo naglakad. oh, may potato corner pa oh. Gusto ba nating mag-potato corner? May banh mi. Si Chop Tony nadala sa pangalan ng shop, the sale shop. Pumasok siya sa loob. And the flying sample and canceled order sale din, 80%. Natutuwa kami mag-ikot-ikot dito guys. Alam niyo ba si Chub Tony nakahanap ng t-shirt? Magkano? $3. $3 lang yung t-shirt. So may mga sale kaming Mga nadadaanan na stores. Saya. Everything must go. Saya. So, ikot-ikot lang kami. So, dito kami sa pub. Nasa pub kami iinom. So, it's, ano daw, Auckland's oldest pub. Very nice siya. We're gonna have steak this Sunday kasi
Pero ang daming sarado on a Sunday. We're chill lang. Chill din sila kasing chill namin. Pero naglakad kami. Umabot na kami sa... Actually, from our hotel, umabot na kami sa may tower. Ang saya. Kaya pala siyang lakarin. Sabi ng friend namin na si Andrea, tabi-tabi lang daw yung mga tourist spots and kainan dito sa Auckland. Kung pasiba ka maglakad, kaya mo lakarin. Pero kasi, kaya lakarin kung sa layo, distance-wise. But the problem is the uphill. Para siyang Baguio, guys. I'll share. Thank you. Yeah, we got fish and chips. And steak. It looks super yummy. Gusto mo ng kanin? Pero for sure wala. Thank you. And there's our French onion soup. We're ready to eat. Gutom na kami. Ang sarap ng lunch namin, guys. Yes. So, favorite ko yung French onion soup. Yep. Pero lahat ng food nila masarap pa yung in-order namin. Medyo dry lang yung steak, pero mali ko kasi ang in-order ko is medium well instead of medium rare. Pero masarap yung lasa niya, tsaka yung chimichurri, ang sarap. And yung fish and chips nila talagang winner dito. Yes. Tapos yung French onion soup, the best. So yung bill namin for those three ay $83. Yeah. Pricey, yes, pero lahat ng kainan dito is medyo ganun din. So yan, tara, lakad pa tayo more. Turn off! So along this road, nandito pa din kami na nilalakaran namin. Marami ding mga souvenir shops. May mga nadaanan kami na yung mga usual na meron silang honey, meron silang keychains, ganun. Tapos, sa pinakadulo nitong street na to, nitong Queen Street, is the Ferry Building. Ayan na yung Britomart na nag-Uber kami dati, pero kaya naman palang lakarin. Pero mura lang din naman yung Uber. Hindi kami nag-over ng $10 sa Uber namin. Pag over ng $10, mahal na sa amin. Pag over ng $10, hindi na siya tama. Ayan, I'm glad we walked all the way here. Thank you. Cheers. So, yung coffee regular size na flat white is $8. And then the white mocha is $9. So, yung sizes dito sa coffee club is small, regular, and large. Mga chubibis, ang sarap ng white mocha latte nila dito sa coffee club. Best coffee sa trip na to. As in, as a barista. Yes, favorite white mocha latte. Hot. Masarap din yung flat white. Pero mas masarap yung... Pero in general, masarap yung kape nila. Cheers! The next day. Good morning from Auckland, New Zealand, mga chabibi! So, saan tayo pupunta, Chabeka? Hindi ko alam. Pero sasakay tayo ng train ngayon. Pauwi na kami bukas. Ngayon pala kami may magpa-public transportation kasi nga madali lang mag-Uber tsaka halos pareho lang yung presyo. Sa aming dalawa ha, kung i-Uber. So, but, let's go. Try natin mag-train. Tara! Sabay-sabay tayong gumala! Let's go! Turn on! So, dito kami sa Britomart. Ito yung 80 hop card namin, which we're gonna use for the train. This is their train station. It's a Monday today, is it? Yeah. In it. And then, may Starbucks dito. So, bili lang muna kami ng coffee and food kasi hindi pa kami nagbe-breakfast. Tapos alam niyo ba guys, sobrang daldal ng Uber driver na. Pero in a fun way ha. Shout out to you, Richard. Hi, Richard. So, he's from the UK, pero based na sila dito sa New Zealand. Yeah. So, kailangan namin sumakay ng South Line papuntang Pukekohe. Pukekohe. Wala akong sinabi. Ayun. Tony, thank you so much. Thank you.
So we got ham and cheese croissant, blueberry muffin, and yung coffee ko sa Manila, which is soy white mocha. And we paid $27 for all of these. So yung gamit namin dito is the AT Mobile na app para sa train station. So lagay mo lang kung saan ka galing, saan ka pupunta, and then it would give you the platform kung saan ka sasakay. Andyan din yung presyo kung magkano yung train going to that place. Tsaka yung travel time. Andyan din yung mga oras ng next train, tsaka kung anong platform. So that's AT Mobile. So yan yung Auckland Train Network. Meron silang 4 na lines. 1, 2, 3, 4 plus airport link. So, nandito kami sa outlet. So, last minute gastos. If ever namin mabibili. Tuturuan na naman namin kayo paano gumastos. Tara na! Let's go! Anong hawak mo? First budol of the day. Asan? Ang hawak mo? Ito ko first budol of the day. Diyos ko, day. Ito mahirap pag nakapunta tayo ng outlet eh. Masyado tayo marupok. Mura kasi siya, guys. Oo, totoo. As in, 70% off yung isang bag. As in, from $200, almost $300, less than $100 na lang siya. Ano nangyari sa'yo? Budol number 2 na ako. Ang laki kasi na discount. So, initial, ang SRP niya $150. Tapos may now price siya $100. And then, take a further 40% off. So, kayo na mag-compute. Ano yan? Third budol. Tommy. Ang mura ng Tommy dito, guys, compared to Japan. Mas mura dito sa New Zealand. May mga shirts sila for $19 lang. And shoes for just $39. $40. Mga white sneakers. $40. Ano yung hawak mo? Halika dito. Budol. Sabi namin, hindi kami mamimili ng ganito dito eh. Alam mo naman kami, bilang isang marupok na nilalang sa ibabaw ng lupa ng New Zealand. Napabili kami ng Dioras. So mga chabibis, lumipat lang kami ng mall. Dito na kami sa Sylvia Park Shopping Center. Yes, so mag-lunch muna kami. Hahanap kami ng kakainan. So hopefully hindi na tayo mabudol dito. Hindi na to outlet, huwag ka na magpabudol dito. So tara! Sabay-sabay tayong gumala! Let's go! May Nando's dito, but we're gonna eat here at Papa Rich. Nasa Papa Rich kami, Malaysian cuisine. So, yan yung mga order nila. Ako wala pa. Oh, we ordered roti. Ito yung nasi ko ni
So, meron siyang shrimp, chicken, saka eggplant, cucumber. Guys, hindi po kami gutom. Ito po yung mga in-order namin. Saka yun yung ano. Ang dami naming food. So, another grocery guys. Pack and save. Dito mas mura. Kung makakakita kayo ng pack and save, pambili nyo ng mga pasalubong nyo ng mga snacks. Dito kayo. Kasi yung nabili namin na $7 sa isang supermarket, $5 lang dito. Ayan. Ang saya. Tapos ang laki-laki niya. Mga Chabibis, ang dami nang binili. $61 lang yung bill namin. Compared sa convenience store. Kainis. After ng check-in counter, sobrang bilis lang by the way. May mga kainan doon sa, may mga shops, duty-free shops, tapos may mga kainan, may Japanese, Mexican burgers. Tapos, kailangan yung umakyat sa escalator para pumunta sa mga gates. Pag akyat nyo doon, may mga kainan pa. May McDonald's. And Coffee shops. May iba pang coffee shop. May grab and go na parang kiosk. So, in case ayaw nyo kumain doon sa baba, tingin na nyo yung sa taas. Baka may mas type kayo. Punta na kami sa gate namin. Pauwi na kami. Mag-outro kami na. Let's go. If your gate is 15 to 18, medyo mahaba yung lakad going here. Pero meron pa ding stores. Pero mas konti na lang siya. So in case di kayo nakakain doon sa mas labas, there's a Duty Free Express, Grab and Go, Bistro Box. Ayan, mga mas konti na nga lang. Ayan, tapos yung Bistro Box, they have sandwiches, pastries, fruits, cassava chips, and coffee, and other drinks. Hello mga Chabibis! Ito na ang pinakamalungkot na part ng biyahe namin. Uwi na! Had so much fun here in New Zealand. Grabe lang yung fun. Yes. At saka kasi may friends kami na miniit dito, so yun yung nakalungkot na part. Yes, shout out to Andrea and Ice. Sobrang nag-enjoy kami and sobrang alagang-alaga kami ng dalawa. Okay, miss namin kayo and Yes. we're looking forward to our road trip sa South. Yes. Abangan nyo din yan, mga Chabibis. Soon yan. Para makapunta ng New Zealand for Filipinos like us, of course, we need a visa. Sobrang dali lang niya kasi online lang lahat. As in, wala kayong kailangan puntahan. Mag-login lang kayo or create an account. Lalagay ko yung link below. And, yun, fill out the form, submit the documents required. Kailangan ng photo, pero pwede nyo i-canva yung photo. And, yun. Bayad ng fee. Bayad ng fee. $100 yung binayad namin per person for the visa. So, yung flight namin via Cathay Pacific. So, Manila, Hong Kong with 6 hours layover and then Auckland. So, dapat mag-Sydney kami. Pero it turns out na mas mahal siya ng 30,000 pesos. Magbubook na lang kami ng flight from Sydney to Auckland. Pero yun nga, mas makakamura kami kung Cathay Pacific. Kaya ginaw namin yun. Yeah, and the time na nag-book kami, meron kasing promo or sale si Cathay Pacific. Yung, ano lang siya, $600 plus, two-way na siya. So, grinab na namin yung opportunity na yun. Yung hotel namin, we booked through Agoda. And okay siya kasi within the CBD area lang siya, walking distance from a lot of places na gusto naming puntahan. Plus, ayun pala, hindi na kami nag-train and bus masyado. Mas nag-Uber na lang kami because yung mga pupuntahan namin around $4 to $5 per person kung magta-train or bus. Tapos yung Uber, $10 lang. Parang fix na siya na $10 lang. Parang yun yung minimum nila. Tama. Oo. And kung lalakarin nyo naman from our hotel to the ferry building, support, 10 to 15 minutes lang. So, malapit lang. Diretso lang from our hotel. As in, pababa pa siya. Yes. So, walang uphill. So, mas madali. Yep. Tapos along the way, ang daming kainan. So, if you're gonna stay at Ascot Scotia of Queen,
which is our hotel. Madali lang, maganda siya na location talaga. Tapos, may breakfast naman sila, although one time lang kami nag-avail, di namin siya talaga sinama. It's $20 per person for the breakfast. So, yung mga binook namin sa Klook is yung Wita Experience, Sky Tower, Hobbiton, and yung Whale and Dolphin Safari. Yep. Also our eSIM. We booked it through Klook. Sobrang convenient niya talaga pag naka-eSIM kayo. So, if you want to get discount, you can use our promo code Chub Explorers Klook para makatipid-tipid kayo. Lalagay ni Chub Eka yung description dito. So, lahat ng links ng Klook bookings nasa description box. So, Chub Tony, ang mahiwagang tanong. Anong favorite part mo ng trip na to? Actually, lahat naman favorite ko kasi yung Wita Experience, hindi namin talaga hindi namin wala sa plano. Since may friend kami dito, sinabi niya na bisitahin namin, matutuwa kami, which is sobrang saya. Kasi interactive studio siya ng mga props, makeup. Hindi na namin masyado ikukwento kasi gusto namin ma-experience, no? Tapos yung Sky Tower, alam mo naman, nagko-collect ako ng pictures ng towers, buildings, and tourist spots all over the world. And yung Whale and Dolphin Safari. Whale and Dolphin Safari, kung meron kayong motion sickness, nako, medyo mahihirapan kayo. Kasi nga, yung safari namin, sabi nung captain or sabi ng isang crew, malumanay pa daw yung dagat. Diyos ko. Medyo ma-shaky siya. Ma-shaky siya talaga. Once na nandun na kayo sa Hauraki Golf, na talaga, parang ang hirap maglakad na sa boat kasi nga talaga nag-shake siya left and right, literal. Kung yung Hobbiton naman, kung fan kayo ng The Hobbit, saka Lord of the Rings, highly recommended siya. Nakakatuwa din kasi merong tour guide na mag-explain sa mga lugar-lugar doon. Yun. May uphill lang doon sa pero maikli lang naman, mabagal naman, antay naman kayo. So ano ang favorite mo? Lahat. Lahat talaga favorite ko. Ay, hindi ngayon yung food Kasi lahat naman siya masarap, pero wala nag-stand out for me. So, pero lahat siya masarap. Chub Eka, it's your turn to shine. Anong favorite mo sa lahat ng tours natin at ginawa natin dito sa New Zealand? I think yung favorite ko din kasi lahat pero my top 3 would be Hobbiton. Kasi sobrang na-enjoy ko talaga as a fan. Pero hindi naman ako nerdy type of fan pero as in, I loved all the Lord of the Rings and The Hobbit na movies. Tapos, second ko is the Whale and Dolphin watching. As an animal lover, sobrang nice experience talaga. And ang magical lang na makakita ng whales. Hindi sila lumapit, sayang. Pero, from afar, parang nakakakilig pa rin na makita yung mga whales. And then, my third one is the Wita Experience. Kasi, that was a surprisingly good activity na sobrang interactive, sobrang astig. How they make the movies, how they make the props. Nakakatuwa talaga. So, it's the same production or design company na gumawa ng mga props and costumes ng Lord of the Rings and Aliens. Yeah, Aliens, pati Avatar, The Hobbit, ayun. So, mga Chabibis, merong plot twist. So, welcome to Hong Kong! So, yung flight namin, yung connecting flight namin, meron lang kaming 50 minutes paglapag ng airplane para lumipat dun sa next flight namin. Medyo delayed yung from Auckland namin to Hong Kong. So, kinancel nila yung flight and they rebooked us to a flight tomorrow. But good thing na isang booking lang kasi siya. So, I'll explain later. So, meron kaming hotel and may meal vouchers kami for dinner and breakfast. So, mga Chabibis, ang maganda kasi dyan, yung flight namin is a connecting flight na one booking lang. Meaning, tuloy-tuloy siya. Yung luggage namin, we don't even need to get it from Hong Kong. Kung saan kami pupunta, kunyari yung yung Manila to Auckland namin. Sa Auckland na namin kinuha kahit meron kaming layover in Hong Kong, and then itong pabalik sa Manila na namin kukunin yung luggage. So, yun yung ibig sabihin ng isang flight lang, isang booking.
But if it's a different booking, kunyari, nag-book kayo ng ibang airline and then ibang airline yung next flight nyo, or actually kahit parehong airline pero separate booking, may possibility na they won't give you a hotel room or a meal voucher pag na-delay sila kasi hindi nila kasalanan yung part na yon. So, ang maganda din dyan, tip din to sa inyo mga chabibis, laging magdala ng extra clothes. So, one set ng pantulog tsaka pang para in case of emergencies like this or kung mawala yung maleta nyo or ma-delay. Hindi kayo mahihirapan na humanap ng mga stores para bumili ng underwear or shirt. Yun. So, lagi kami may dala. Yes. So, yun. Magpapahinga na kami. At medyo maaga din yung binigay na flight sa amin tomorrow, but it's okay because we'll be able to rest. So, back to our old selves in Oakland para i-close ang vlog na to. If you like this video, you can follow us on our social media accounts, Facebook, TikTok, and Instagram. Don't forget to comment, like, and Subscribe! hanggang sa susunod na gala! Alam!